Sabi niya, pwede ba nating i-reconcile yung dalawa? Sabi ko, pwede. Ang gawin ninyo, sabihin mo sa kanya, ibalik na muna si Presidente Duterte. That will start the reconciliation. Hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. May kondisyon para sa rekonsilyasyon. Bring former President Rodrigo Duterte home. Yan daw muna bago magkasundo si PBBM at VP Sara. Pero palaban ang sagot ng palasyo, hindi raw magpapadikta ang Pangulo. At dahil nasa ICC custody na si FPRRD, hindi rin daw lalabag sa batas ang Pangulo sa ngalan ng pakikipagsundo. Magandang gabi, ako si Mai Rodriguez. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang agenda. FPRRD dapat daw munang ibalik sa Pilipinas bago magkaroon ng reconciliation. Ang kondisyon ng Duterte camp tinabla ng Malacanang. Dating Duterte spokesperson Harry Roque, pinauuwi naman ni Attorney Salvador Panelo para harapin ang kanyang kaso. Alegasyong biktima raw si Roque ng political persecution, sinagot din. Kung kritik ka, mas kritik nga ako sa iyo eh. Kung baga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Wala pang 6 na buwan sa pwesto, Presidential Communications Office Chief Jay Ruiz. Papalitan na nga ba? Matapos ang midterm elections, House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara balik trabaho na. No contact apprehension policy muling ipatutupad sa mga piling lugar sa Lunes. Kung saan-saan yan, alamin. At Dali De Leon at John Briones kasama na rin sa cast ng live-action version ng Avatar, The Last Airbender. Tila malabo na talagang magkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya Duterte. Gusto kasi ng kampo ni FPRRD na ibalik muna siya sa Pilipinas mula The Hague, Netherlands. Bagay na hindi raw gagawin ni PBBM. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Bago pa man daw ihayag ni PBBM na bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte, nabanggit na raw ito ng isang mutual friend kay Attorney Salvador Panelo. Sabi niya, pwede ba nating i-reconcile yung dalawa? Sabi ko, pwede. Ang gawin ninyo, sabihin mo sa kanya, ibalik na muna si Presidente Duterte. That will start the reconciliation. So April pa to, bago mag-election? Second week of April, nag-usap na kami ng mutual friend. Nasa ICC custody sa The Hague si FPRRD dahil sa kasong crimes against humanity. At kung ang pagpapabalik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kondisyon sa reconciliation, Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Nilinaw din ng Malacanang na hindi lamang para sa mga Duterte ang alok na reconciliation. Ayon sa palasyo, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Ayaw na niya ng gulo para makapagtrabaho ng maayos ang gobyerno at gusto na niyang magkasundo ang mga Pilipino. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
Habang usap-usapan ngayon ang reconciliation, may patutsyada si Attorney Salvador Panelo sa kaalyado niyang si Attorney Harry Roque. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kritika, mas kritik nga ako sa iyo eh. Kung baga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Yan ang hamon ni former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kay former presidential spokesperson Harry Roque. Matapos pumutok ang balitang pinag-aaralan na ng DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para maihain ang isang red notice laban kay Roque. Noong May 15 kasi, kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Billionario News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 taong sangkot umano sa qualified human trafficking. Matatanda ang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa ni-raid na Lucky South 99, isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Noong Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands. Biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Pero banat ni Panelo, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung nakademanda ka rito, harapin mo. Kasi rightly or wrongly, tama man o mali, pag hindi ka umuwi at nagtatago ka doon sa ibang bansa, ang perception ng tao, guilty ka. Yun ang magiging problema niya. Parehong naging spokesperson ni former President Rodrigo Duterte ang dalawa at nananatiling matibay na tagapagtanggol ng pamilyang Duterte. Pero matatandaan kahit noong Marso, may mga banat na si Panelo kay Roque. I don't know Harry Roque. Who's he? Sa kabila nito, wala naman daw silang political rift. Kahapon, naglabas ng pahayag si Roque sa kanyang Facebook page. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga? Nilinaw ng DOJ na naghahanda pa lamang sila ng mga dokumento at wala pang isang official red notice request ang ating pamahalaan sa Interpol. Pinag-aaralan pa rin daw nila ang best course of action para masigurado na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng qualified human trafficking case na ito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Sa VP Sara saga, balik trabaho na ang House Prosecution Team sa impeachment trial ni Duterte ngayong tapos na ang midterm elections. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Bukas, nakatakdang ituloy ng House Prosecution Panel ang kanilang lingguhang meeting bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siyang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Para sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, mandato nila ito na tinitiyak ng saligang batas. As regards to statement that we should fulfill our constitutional mandate, that's correct. It's our duty to push through with the impeachment proceedings. In fact, it's a duty of the Senate to conduct trial. So we have no choice but to proceed with the impeachment and to do our best as prosecutors in presenting the case against the Vice President or any impeached official as it may be. Mas magiging tutok na rin sila sa impeachment lalo tapos na ang eleksyon. Sa totoo lang, tuloy-tuloy lang ang practice namin except for the last few weeks. So, for example, for the articles that I'm handling, we have our judicial affidavits, we have our trial briefs, and we've been reviewing these. We've been interviewing witnesses and lawyers to prepare for trial. Yung ang ginagawa namin. In fact, siguro even we've had bigger preparations for the impeachment. Para sa kongresista, bukas siyang pamunuan ng bagong halal na mga kongresista tulad ni na Representative-elect Chel Jokno at Laila De Lima. Yes, they're very well known in the legal sphere.
They're very good in their own legal fields and they've had lots of experience. Sabi namin noon na the lead prosecutor must have a lot of experience in legal practice. So someone who is more senior and who can speak on behalf of all of the prosecutor. Kanina, dumaan sa Batasan Pambansa si Jokno pero nilinaw niya na ito ay para mag-tour lang sa lugar. Wala pa raw siyang natatanggap na formal na imbitasyon para sumali sa mga pagpupulong. Kabilang sa isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel ang mock trial sakaling matuloy na ang impeachment. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Good luck sa kanila. Yan lang ang masasabi ni Senador Risa Hontiveros sa usapang reconciliation ni PBBM at VP Sara. Sa ngayon, konsolidasyon ng kanilang hanay daw ang focus ni Hontiveros. Handa rin daw siyang maging standard bearer ng oposisyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi naman nawala ang dilawan or pinklawan or pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan pa namin. So, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. Magkaisa sa susunod na 9 na buwan. Yan ang gagawin ng oposisyon ngayong tapos na ang midterm elections, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Matapos ang unexpected win ng kanyang mga kaalyado na sina Senators-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan, nasa yugto na sila ng consolidation para maglatag ng alternatibo sa taong bayan sa gitna ng mga kaganapan sa politika. Rank 2 si Aquino sa senatorial race, habang pang-5 ang dating vice presidential bet na si Pangilinan. Pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Wala pa silang frontrunner sa 2028 presidential polls, pero bukas si Hontiveros sa pagiging standard bearer. I'm not saying no, I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc na maging bukas kami sa lahat ng possibilities. Tuloy-tuloy ang pag-uusap ni Hontiveros, Aquino at Pangilinan kung sila ang babandera sa minority o kung dapat bumuo ng independent bloc na mas malayang makakapaglatag ng mga panukala. Bakit ba 9 months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. So, magbuntis kami ng ganito and sa pagkatapos ng 9 na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa, mas consolidated at mas may potential na oposisyon. Sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara sa Hulyo, ani Hontiveros, kailangang matuloy ito dahil obligasyon daw ito ng Senado na ayon na rin sa konstitusyon. Sa ngayon, focused si Hontiveros sa kanyang trabaho bilang first-time senator judge kahit posibleng magsagupa sila ni VP Sara sa 2028 sakaling maakwit ang bise. Basta impeachment. Neutrality of a senator judge, judging on the basis of the evidence. At sa usapang pagkakaayos naman ni PBBM at ng pamilya Duterte, maikli lang ang komento ni Hontiveros. Good luck sa kanila. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. May bagong taktika ang Marcos administration laban sa droga at pinapangako ng Pangulo hindi ito magiging madugo. Nagbabalik si Pierre Pastor para sa detalye. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na isa sa magandang aral na natutunan niya sa resulta nitong midterm elections ay ang sentimiento ng taong bayan ukol sa laban ng gobyerno kontra sa droga. Reklamo kasi ng mga lokal na opisyal, bumalik daw ang problema ng droga sa barangay level dahil parang napabayaan ang issue. Part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Paliwanag ni PBBM, hindi naman nila pinababayaan ang pagsugpo ng problema sa droga sa ibaba. Nag-focus lang daw sila sa sindikato at mga drug lord. Ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu,
napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So malaki talagang nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse at saka yun. Pero ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera talaga nila, ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat, para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin. Taktika ngayon ng gobyerno, sabayang atake laban sa malalaking operasyon ng mga sindikato at pagsugpurin sa mga barangay level, tulad ng mga drug pusher at small drug offenders. May mahigpit ding bili ng Pangulo sa mga magpapatupad ng operasyon. Iniiwasan ko yung basta't may suspetsya o may hinala o may sumbong, basta huli, papatayin na lang, di ba? Matatanda ang libo-libo ang namatay sa drug war ni FPRRD na siyang dahilan para kasuhan siya ng Crimes Against Humanity sa ICC. Agad namang ipatutupad ng PNP ang direktiba ng Pangulo gamit ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Ayon kay PNP Public Information Officer Colonel Randolph Tuanyo, tumaas ng 3 doble ang mga drogang nakumpiska ng mga otoridad sa unang 3 taon ng Marcos administration, kumpara sa kaparehas na panahon noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Mula July 2022 hanggang May 17, 2025, umabot sa 43.8 bilyong piso ang halaga ng mga drogang nasamsam, kumpara sa 14.3 bilyong pisong halaga na nakumpiska noong July 2016 hanggang Mayo 2019. Paliwanag ni Tuanyo, kahit 3 doble ang itinaas sa halaga ng drogang nasamsam ng kasalukuyang administrasyon, hindi naging madugo ang kampanya ni Pangulong Marcos. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Matapos ang matagumpay na midterm elections, ang halalan sa BARM at Barangay and SK polls naman ang pinaghahandaan ngayon ng COMELEC. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. 8/10. Yan ang naging rating ni COMELEC Chairman George Garcia sa naging performance ng Miro Systems automated counting machines sa katatapos lamang na midterm elections. Sa kabila raw kasi ng mga naging issue, generally peaceful at naging mabilis ang proseso ng pagboto. May mga expectations kami na hindi natin nakita ng gano'n. For example, bakit nag-reject yung mga balot ng mga makina ng 1-2 beses. Naging user-friendly po yung mga makina at hindi natin kinailangan ng mga Koreano para mag-demo ng machine sa buong Pilipinas. Kaya ngayong papalapit na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao kasama sa pinaghahandaan ang machine procurement. 7,000 automated counting machines ang inaasahang ipadadala sa BARM para sa 3,500 polling precincts. Isa ang gagamitin sa bawat presinto habang may tig-isa ring nakahanda bilang contingency machines. Ayon kay Chairman Garcia, underway na ang iba pang plano para masiguradong maayos ang halalan sa Oktubre. Kabilang dyan ang muling pag-iimprenta ng mga bagong balota. Kailangan kasama ang mukha ng kandidato, logo ng political party at isang none-of-the-above option para sa pagpipilian ng mga botante. Magsasagawa rin ng panibagong trusted build para sa mga sistemang gagamitin. Bukod pa riyan, magkakaroon din daw ng training para sa mga guro na magsisilbing electoral board members. Pero kita nyo po, gagawin namin ang lahat ng bagay na yan sa napakaiksing 5 buwan bago ang halalan. Kasama na rin ang pag-o-open ng filing ng certificates of candidacy doon sa mga lugar na maapektuhan. Kasama na rin po ang pag-iimprenta ng balota, kahit po 2.3 million lamang yang mga botante na yan. Kasama po muli ang training ng mga guro. Dahil aminin na natin, madami rin po nung nakarang halalan ang medyo hindi po nasunod yung ilang po nating mga operational plan. Pinag-aaralan na rin daw ng COMELEC kung muling bubuksan ng filing of COCs para sa nakabinbin pa ring 7 seats na kailangan ng reapportionment.
Yan ay matapos tanggihan ng Sulu na maging parte ng BARM. Ayon sa COMELEC, hihintayin nilang desisyon ng Bangsamoro Transition Authority hanggang May 30 ukol sa C3 apportionment. Samantala, kasado na rin pati ang mga preparasyon para sa barangay and SK elections sa December 1. Muli rin bubuksan ang voter registration mula last week of July hanggang first week of August. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Talamak daw ang nangyaring vote buying nitong midterm elections, lalo na sa party list race. Ayon kay Attorney Raul Lambino, makakausap natin siya ngayon. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Lambino. Magandang gabi, Willard, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Attorney, may mga nakala po ba kayong ebidensya tungkol dito sa sinasabi ninyong talamak na vote buying? Alam mo, Willard, nung umikot tayo, habang nagmo-motorcade tayo mga 5 days before the scheduled election, kahit saan ka magpuntang lugar sa naikot kong mga probinsya, lalong-lalo na po rito sa Luzon, magmula po sa NCR hanggang dito sa Region 3, mga probinsya po ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, hanggang Pangasinan, Nueva Ecija, makikita mo yung linya ng mga taong nakapila sa mga iba't ibang mga istasyon. Sabihin natin, istasyon yan kung hindi man po bahay ng kandidato o bahay ng party list. At lahat po yan ay talaga naman pong may tinatanggap po silang pera o nakasobreng pera. At hindi lamang po party list, lahat ng mga kandidato na lokal. At alam na po yan sa buong Pilipinas, hindi na po yan maitatago. Nakakapagtaka nga lang na walang aksyon ng ginawa ng COMELEC at ng pulis para patigilin itong ganitong klase na sistema na pag-aasikaso sa mga botante 3 araw o 5 araw o 1 linggo bago mag-eleksyon. Pati oras na po ng halalan, ganun pa rin. Karami pong nag-iikot na ganun. Sa buong Pilipinas po yan. Ngayon sasabihin natin walang naging bayaran sa mga kandidato o kaya sa mga botante ng mga kandidato. Hindi lamang po yung ayuda ang pinag-uusapan po natin dito. Hindi lamang po yung AKAP, AX na malawakan din pong ginamit ng pamahalaan para masuportahan ang kanilang mga kandidato. Pero mismo na yung mga kandidato mismo, party list man yan or local officials, ang talaga pong namudmud sila ng pera. At ito ang pinakamatindi sa mga nagdaang eleksyon kumpara natin noong 2019 or 2022 o 2016. Dito pinakagrabe. Nakita ko yan mismo sa aking mga mata, yung mga naglipa na pong mga linya ng mga botante. Hindi lamang po sa isang bayan, kung hindi lahat po ng bayan sa buong Pangasinan na inikot po nitong nakaraang 2 araw bago maghalalan. So, Attorney hindi po yan Lambino, itatanggi ng COMELEC. na-identify niyo ho ba specifically kung sino-sino ang mga nasa likod nitong attempt or tangkang pagbibili or pagbebenta ng mga Alam na boto? po yan ng COMELEC, hindi ko na babanggitin ang mga kapangalan ng mga party list. Pero alam na po yan ng COMELEC, hindi po nila pwedeng sabihin na ako'y magsasabi pa ng ganito. Kasi hindi mo na rin mapipili kung sino yung namimigay ng pera, pero alam na po natin yan. Basta po meron kang inikutan na bayan at meron pong mga mahabang pila po ng mga tao doon sa lugar na yon, ay sigurado po nagbibigayan po ng pera yon. Pero hindi po sila napapatigil ng pulis, hindi rin po sila napapatigil ng COMELEC. Yan po yung dapat na pangunahing asikasuhin po ng COMELEC, itong sinasabi nating vote selling or vote buying. Kasi hindi na po vote buying ngayon, dati-rati po yung vote buying. Bumibili po yung kandidato naghahanap ng botante para po siya ay mamili ng boto. Ngayon po hindi na vote buying, vote selling na po. Yung mga mismong mga botante na po ang umiikot kung saan-saan man po yung merong nagbibigay ng ayuda o ng pera para lamang po sila makakuha sila ng 500, 1,000, 2,000. At yan po ay talamak hindi lamang po doon sa naikutan kong mga bayan po rito sa Central Luzon at saka dito sa Northern Luzon. Pati na rin po sa ibang mga probinsya po. Siguro po ang mainstream media alam na rin po ito. Pero hindi ko lang alam kung kinover po itong mga ganitong mga klaseng mga nangyayari nitong nakaraang halalan. Attorney, may pinaplano ho ba kayong hakbang tungkol dito sa sinasabing vote buying? Magsasampa ho ba kayo ng reklamo on your own? Alam mo, bakit ako magsasampa ng reklamo? Lalabanan ko itong mga party list o itong mga local officials? Hindi naman po yun ako. Ang sinasabi ko lang dito, ang COMELEC asikasuhin niya itong talamak na nangyayaring vote buying.
Kasi hindi na po free election ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang election ngayon po ay fee election. Kailangan may bayad upang yung mga tao ay bumoto sila o kaya iboto nila yung mga kandidatong nagbigay ng pera. At hindi lamang po isang kandidatong pinagkukuhanan nila ng pera. Umiikot po yan, pupunta doon sa isang kandidato sa pagka-mayor o kaya pagka-gobernador, pupunta rin doon sa kabila. At kung sino yung tinatawag nila makapagbigay ng last touch, yun karamihan ang binoboto ng mga botante sa ngayon. Alam po yan ni Chairman Garcia, ng mga COMELEC commissioners na nangyari sa buong Pilipinas. Attorney, you performed well in many places in Visayas and Mindanao. Masasabi niyo ba na naapektuhan ng inyong mga numero dahil sa sinasabi ninyong vote buying dito sa mga lugar na nabanggit ninyo? Sa lakas po ng pera na umikot nitong mga lalong-lalo na po ng mga kandidato ng administrasyon. Siyempre po apektado po lahat ang mga kandidato po, lalong-lalo na po kami, lalong-lalo na yung kandidato po ng PDP Laban, wala po kaming pera sa partido na umikot kung hindi nagsumikap po kami. Ako, hindi ko pa nga alam kung papaano ko i-report yung mga expenditures ko rito kasi talaga naman po wala po, hindi pa po umabot ng 500,000 yung aking ginastos dito. Pero nakakuha pa rin po ako ng ganong karaming boto. Salamat po sa mga butanteng nagtiwala po sa akin, doon po sa messaging na ginawa po natin. Napakinggan siguro ng mga butante sa Visayas at Mindanao at pati na rin po dito sa Luzon at nakakuha tayo ng mahigit 8.3 million. Pero dito sa nakita ko na nangyari dito sa halalan dito sa Luzon, lalong-lalo na dito sa NCR, Central Luzon, Southern Tagalog at dito sa mga binabanggit kong mga probinsya at mga bayan na naikutan ko, na lahat ng bayan, Willard, lahat ng bayan na naikutan ko dito, nung mga panahon na yan, 3 araw bago maghalalan hanggang yung bawal ng mga panya, yung linggo, May 11. Pag umikot ka, makikita mo sa dami ng mga nakapilang mga tao sa iba't ibang mga bayan. At yan ay nakita natin na talaga pong bigayan yan. Kung hindi na mapipila yung mga tao doon. Anong gagawin nila doon panahon ng halalan kung hindi sila tatanggap ng pera o kung ano man pong binibigay ng mga kandidato? Party list man yan o kaya'y ng mga local officials. Attorney Lambino, sa ibang issue naman, ano ho ang panawagan ninyo sa inyong kapwa-abogado na si Attorney Harry Roque? Ngayong pinag-aaralan na ng DOJ ang posibilidad na makipag-ugnayan sa Interpol para mapauwi siya at harapin ang kanyang kaso dito. Well, kung meron nang na-issue warrant of arrest ang korte dito sa Pilipinas, membro naman po tayo ng Interpol, di ba? Kung meron tayong mga wanted na mga tao na alam natin kung saan sila naroroon, kasama po yan sa proseso na pwedeng gawin po ng pamahalaan natin. Alam naman po natin yon. Pero hindi ko alam kung ano rin po yung maging hakbangin ni Harry Roque, kung siya man po ay magsasampa ng kaukulang appeal sa Court of Appeals doon sa naging decision ng RTC kung may nag-issue ng warrant of arrest laban po sa kanya, maaari po siyang mag-file ng motion for reconsideration o kaya i-appeal po niya yung naging resolution po ng korte sa pag-i-issue ng warrant of arrest. At meron pa naman siyang legal remedy. Mahusay naman na abogado si Attorney Harry Roque at alam po niya ang kanyang gagawin. Pero hindi mo rin maialis po sa ating pamahalaan ang gawin po nila lahat ang kanilang dapat gawin. Kasama na po dyan yung pakikipag-ugnayan sa Interpol para ma-implement po nila itong warrant of arrest kung meron na pong na-issue ang Regional Trial Court. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Raul Lambino. Matapos ang landslide victory sa midterm elections, may malinaw na direksyon si Quezon City Mayor-elect Joy Belmonte para sa kanyang third and final term. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. May pagpatuloy ng magmamana ang nasimulan. Ito ang prioridad ni Quezon City Mayor-elect Joy Belmonte bago matapos ang kanyang huling termino sa 2028. Landslide ang pagkapanalo ni Belmonte nitong midterm elections kung saan nakakuha siya ng 1,030,730 votes. Unang naupo sa pwesto si Belmonte noong 2019, bit-bit ang pangako ng good governance para sa Quezon City. Kaya para kay Belmonte, mahalaga na maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang administrasyon kahit patapos na ang kanyang termino.
Mas concerned po ako, Tito Joey, dun sa succession. Kasi important po para sa atin na lahat po ng nasimulan natin, sana mapagpatuloy ng susunod pa sa atin. No, so we're making sure na lahat ng mga reforms na gawa natin ay maging ordinansa para at least kahit na mabago ang pamahalaan ay tuloy-tuloy pa rin ang magaganda namin mga initiatives. Sayang daw kung hindi magtutuloy-tuloy ang mga napagtagumpayan ng lungsod sa huling 6 na taon. Ilan na rito ang programang pang-edukasyon, healthcare, environmental protection at sustainability at iba pang social services. It's important, I guess, on my part to groom potential successors for the role of mayor. At umaasa na sana yung mga taong bayan, suportahan kung sino man yun para may magpatuloy natin ang nasimulan. Bagamat walang binanggit na pangalan si Belmonte, naging consistent niyang running mate si Vice Mayor-elect Gian Soto mula 2019. Nanalo din si Soto nitong midterm polls matapos makakuha ng kabuoang boto na 938,686. Bilang pagsisimula ng kanyang huling termino, ibinahagi rin ni Belmonte na tututukan niya ang pagpapaganda sa Amoranto Sports Complex para maging world-class ito. Ang Amoranto Sports Facility, gusto ko po maging world-class sports facility para makapag-host naman po tayo ng palarong pambansa at saka ibang international sports competitions befitting a city of our stature. Ilan daw sa mga natapos ng pasilidad ay ang basketball arena na may 3,000 seating capacity, swimming pool at tennis courts na pwede nang gamitin ng mga atleta. At the moment, ginagawa na po yung ating football field at saka yung track oval. Tapos napabid out ko na rin po yung aming indoor sports complex para sa mga taekwondo, mixed martial arts, etc. So napagawa na rin po yun. Prioridad din ni Belmonte ang healthcare sa kanyang huling termino. Building a new hospital para maging 4 na po yung locally government-run hospitals ng Quezon City, and we're expanding our premier hospital, the Quezon City General Hospital. Magdadagdag pa po tayo ng isa pang gusali doon. Umaasa rin ang mayora na dodoble pa ang bilang ng Quezon City Scholars bago mag-2028, na ngayon ay nasa 40,000 na. Mahigit 2.96 milyon ang populasyon ng Quezon City ayon sa 2020 census at ito rin ang most populous city sa bansa. Kaya ang pangako ni Belmonte sa Q-Citizens, patuloy na maitaguyod at maiwan ang legasiya ng good governance sa lungsod. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa ibang balita, tila bilang na ang mga araw ni Secretary Jay Ruiz sa Presidential Communications Office. Ayon sa source ng Politico.com, humahanap na ang Malacanang ng mga posibleng kapalit ni Ruiz. Mas gusto raw kasi ni PBBM ng mas may alam pagdating sa management, partikular sa media operations. Noong Pebrero lang nang ma-appoint si Ruiz bilang PCO chief. Pero sunod-sunod na kontrobersya agad ang bumalot sa kanya at sa ahensya. Ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps. No contract apprehension policy muling aarangkada sa Lunes. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper na ang northbound lane. Moderate to heavy naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Tuloy na ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing kalsada. Bagamat tiniyak ng DOTR na magiging maayos ang proseso, may babala ito sa mga abusadong motorista. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga.
Muling aarangkada ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Lunes, May 26. Ito ang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes matapos bawiin ng Supreme Court ang TRO laban sa NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa naturang polisiya, imbis na personal na huhulihin ng mga enforcer ang mga lumalabag sa batas trapiko, CCTV na ang gagawa nito. Ipapadala na lang ng ahensya ang notice of violation ng mga lumabas na nakaregister na address nito sa LTO. Pero ito ang isa sa mga issue na nakikita sa NCAP dahil kapag nabenta ang isang sasakyan, hindi agad nalilipat ang rehistro sa bagong may-ari nito. Shared responsibility po yan. No? Kung hindi ililipat ng citizen yung rehistro kapag siya'y bumili ng second hand, problema yan. Pero kung mahirap ilipat dahil sa mga komplikadong mga proseso at red tape, problema din yan. Dagdag ni Secretary Dizon, nag-commit ang DOTR at ang LTO na aayusin ang proseso. Pero kailangan ding may consequence para sa mga vehicle owner na hindi susunod. Bagamat hindi pa perpekto, big win at step in the right direction daw ang partial lifting ng NCAP. It will impact a lot yung enforcement ng road safety. Pero, kailangan hindi maabuso. At kailangan merong checks and balance. No? At ang pagkakaalam ko dito sa papatupad ng MMDA, meron naman yang pwedeng mag-contest. No? Ibig sabihin, pwede mong i-contest kagaya ng ginagawa sa ibang bansa. Positibo rin ang tingin ng Automobile Association Philippines sa revival ng NCAP. Pero gayon din, mayroong mga kinakailangang gawin para maging mas maayos ang pagpapatupad nito. There is a need to perfect the pavement markings, the signage. There is need for information campaign. There is need for education. And then the reasonable notice. Umaasa din ang Auto Club na maipapatupad din muli sa mga LGU ang NCAP. Ayon sa MMDA, iiral ang policy sa EDSA, Quezon Avenue, C5 Road, Rojas Boulevard, Mia Road, Commonwealth Avenue, Mindanao Avenue, East Avenue at Congressional Avenue. Sa EDSA rebuild naman, sinabi ni Secretary Dizon na nakikipag-usap siya sa San Miguel Corporation ng ultra-bilyonaryong si Ramon Ang para gawing libre ang toll sa parte ng Skyway na maaaring maging alternatibong ruta. Kampante po tayo no, na kaya po natin gawin ito. Kailangan ng pag-usapan ng detalye with San Miguel Corporation. Pero tingin ko in the spirit of bayanihan, pwede tayong magtulungan. Giit din ng DOTR, hindi solusyon sa traffic ang EDSA rebuild, kundi ang maayos na mass transportation. Kaya pinapamadali rin ang mga transport project gaya ng subway, MRT7 at Common Station. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. May babala ang isang mambabatas sa pagsali ng Pilipinas sa ASEAN Unified Visa System na katulad ng Schengen Visa ng Europa. Maaari raw itong maging banta sa seguridad ayon kay re-elected Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez. Paliwanag niya, mas malayang makakapasok sa bansa ang mga Chinese spy na nagpapanggap bilang mga turista. Dagdag niya, maaaring dagsain din tayo ng mga scammer, illegal gambling at pogo operators, human traffickers, drug smugglers at iba pang mga kriminal mula China. Suportado ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang ASEAN Unified Visa System na maaaring talakayin sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Hinimok ni Rodriguez si PBBM na pag-aralan muna itong mabuti. Sa Anson Ke kidnap slay case, sumailalim na sa preliminary investigation ang isa sa mga primary suspect. Ang anak naman ng biktima na unang nadawit sa krimen, handa raw tumulong sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Dinala na ng PNP sa DOJ si Kelly Tan Lim para sa nagpapatuloy na case build-up sa pagpaslang sa steel magnet na si Anson Ke. Ito ay matapos maaresto sa Boracay noong Sabado ang sinasabing co-mastermind sa krimen at dumaan sa inquest proceedings ngayong linggong ito. Kasama niya ang 2 pang Chinese national na sangkot din sa kaso.
Sa paggulong ng preliminary investigation, dumating din ang kampo ni Alvin Ke, ang anak ng Philchay bilyonaryo na unang idinawit ng umano'y mastermind na si David Tan Liao. Ayon sa kanyang abogado, nagsumite sila ng sworn statement na tutulong sa ikareresolba ng kaso. Itinanggi nito ang mga paratang na may kinalaman siya sa krimen. Wala po ang nagsabi na po niya no less than that AKG na si ADG na supported by the officials of the PNP na wala akong evidensyang nagpo-point out na si Sir Alvin ay involved dito. Yung negotiation ng ransom, yung proof, pagtingin niya ng proof of life, it's a very indicative na talagang walang-wala siyang kinalaman. Nagbigay din ng maikling pahayag ang Ke family. This tragedy has caused immense pain and suffering, but we remain steadfast in our resolve to see that those responsible are brought to justice. Una nang sinabi ng PNP na hinihintay na lamang nilang maglabas ng resolusyon ng DOJ na opisyal na magtatanggal kay Alvin Ke sa listahan ng mga sospek sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Iniimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Valeroso na halos 2 buwan nang nawawala. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Kinumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni retired Police Brigadier General Jerry Valeroso, isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila De Lima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, naipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10. At sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak. Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. Pa-check lang namin kung paano nangyari doon. Ay, ano ko lang paayos ko lang. I will give you updates po. Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, may tracker team na mula sa Malabon PNP ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Sa lumabas kasing post sa social media, hapon noong April 6 huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. 4 na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 nang bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay De Lima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong gustong gawin. Pero dahil sa takot para sa sariling buhay at sa kanyang pamilya, nawalan siya ng lakas para umatras. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tuloy ang paglilinis sa hanay ng uniformed personnel. Sinibak ang isang AFP official matapos ireklamo ng misconduct. May investigasyon din sa ilang PNP commander. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Falve. Tiniyak ng AFP na pinagtutuunan nila ng pansin ang reklamo sa kanilang opisyal o miyembro na sumisira sa kanilang disiplinang militar. Kasunod dito ng reklamo ng 2 junior officer laban sa kanilang senior official dahil sa umano'y misconduct. Una na rin nailathala sa ilang pahayagan ang criminal complaint na rape through sexual assault at isa pang attempted rape through sexual assault na isinampa ng mga biktima sa DOJ. With the AFP po, no, yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96, no? Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman, and 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Ito pong alleged acts na po, no, which includes rape na po through sexual assault for one complainant, and dito po sa isa is attempted rape po through sexual assault. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, sinibak na ang inireklamong opisyal habang gumugulong ang kanilang internal investigation at maisampa ang kaso sa General Court Martial. Tiniyak din ni Trinidad na protektado ang karapatan ng mga complainant at ilalayo sila mula sa anumang uri ng pananakot. Makakaasa rin daw sila sa due process, transparency at accountability sa ilalim ng military justice system. May issue rin sa hanay ng PNP. Iniimbestigahan ngayon ang 28 substation commander ng NCRPO dahil sa umano'y kapabayaan sa oras ng trabaho.
Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, 28 PCP at Substation Commander na may ranggong Police Major at Police Captain ang iniimbestigahan ngayon. Siyam sa kanila mula Manila Police District at Northern Police District ang subject para sa administrative relief matapos na mabigong ma-justify ang mga nadat ng abandonadong police assistance desk sa surprise inspection. As of this hour, may positive po na shampoo na subject for relief. Hinihintay na lang po natin sa yung COMELEC clearance po. And the rest po is na-justify po bakit wala po yung mga tao sa police assistance desk sa output kasi po yung mga tao po doon ay nag-responde. May ilang pulis din daw na may ranggong patrolman at korporal ang iniimbestigahan matapos namang mahuli na gumagamit ng cellphone sa oras ng kanilang trabaho. Posible pa raw madagdagan ang bilang ng mga mapapanagot depende sa magiging resulta ng investigasyon. Yun namin yung text, yung dapat ang gusto namin ng mga pulis namin alert. Pagka nakita mo pulis sa katayo, kaya talagang very aware dun sa nakikita niyang paligid. Samantala, i-reactivate na rin ang mga barangay tanod bilang police force provider at target na mapababa sa 3 minuto ang response time ng mga pulis para sa Enhanced Emergency Hotline na 911. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. 4 na pangalan ang lumulutang ngayon bilang posibleng successor to PNP Chief Romel Marbil. Tiwala si Marbil, nasa mabuting kamay ang organisasyon, sino man ang mapili. Nagbabalik si Francis Polve para sa detalye. Magtatapos na ang term extension ni PNP Chief Romel Marbil sa June 7. Anya, nakaplano na ang bakasyon at mabibigyan na niya ng panahon ang personal na mga bagay, lalo na ang kanyang pamilya. I really to spend my time with my family. Most of my time is spent with my work. Pagtulo, wala ka ng kasi yun talaga more of dedication. Yun po yung naging namin dedication sa trabaho. We spend so much time with our work to make sure na maayos po yung PNP natin. Diba? Yun po yung natin, yung ito po yung nakikita yung PNP po natin But anything happens po. Tinanong rin si Marbil sa iiwan niyang legacy sa PNP. Alam mo, I don't go for legacy. Gusto namin continuity. Pagka sinabi akin lang, it's a continuation ng ginagawa natin ng PNP. Ano po yung pinagsimulan ng mga dating commanders, kinukontinue ka lang, inaayos po namin na gano'n. Yun po yung gusto natin. There will be no name. Dapat tuloy-tuloy po yung reform, yung pagbabago, yung improvement. Para kahit sino dito sa walang pangalan. Amin po ito lahat to. Hindi ko po idea ito. It's an idea for everybody. Handa na rin daw si Marbil sa paglipat ng liderato sa sino mang hahalili sa kanyang pwesto. 4 ang matunog na pangalang kandidato dito. Ito ay sina PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Melencio Nartates, Chief Directoral Staff, Police Major General Edgar Alan Ocubo, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, at NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin. Lahat po sila magagaling. Ang gagaling po ng police namin, they have their own strength and weaknesses. Lahat po sila capable to lead the Philippine National Police. Yung 5 names po? Lahat po sila. Ang gagaling po ng mga yan. I can assure these people are very good. Ipauubaya raw ni Marbil kay PBBM ang pagpili sa susunod na PNP Chief. Wala daw personal na rekomendasyon si General Marbil sa papalit sa kanya bilang hepe ng PNP. Wala rin daw siyang ibibilin, kundi ang ipagpatuloy ang mga programang pinasimulan pa ng mga pinunong nauna sa kanya. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Malacanang, may babala sa mga opisyal na mababagal at korap. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA White Plains naman, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman sa southbound lane. Nakahanap ng bagong argumento ang kampo ni FPRRD para payagang ibalik siya sa Pilipinas mula sa ICC. Ang prosecution team nakakuha naman ng legal victory. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pinayagan ng ICC ang request ng prosecution na i-extend ang deadline sa submission ng mga ebidensya mula sa witnesses sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na May 9, pinayagan itong iurong sa July 1. Kabilang na riyan ang mga hiniling ni ICC Prosecutor Karim Khan na wag munang isa publiko ang pagkakakilanlan ng ilang testigo dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. Nakasaad sa Rule 81 Section 4 ng ICC na pwede itong hilingin kung may objective risk sa testigo. Wala namang pagtutol ang kampo ni Duterte at ang kinatawan ng mga biktima tungkol dito. May 3 mahalagang petsa na ngayon. Sa July 1 na ang deadline ng ICC para sa lahat ng ebidensya laban kay FPRRD. Bago niyan, may June 16 at June 20 deadlines para sa mga hiling na itago ang pagkakakilanlan ng testigo o ebidensya. Ang mga ito ang naglalatag ng daan sa susunod na steps sa ICC case laban sa dating Pangulo, kung saan tutukuyin ng judges kung may sufficient basis ba para tuluyan ng ituloy ang paglilitis laban sa kanya. Ibinahagi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel na may naging kaso na raw sa ICC na binalik sa home country ang isang akusado. Una nang nanindigan ng Duterte camp na may irregularidad sa pag-turnover kay FPRRD sa ICC at dapat siyang iuwi dito sa Pinas. Sabi ni Panelo, may isang foreign national umano na hiniling ng ICC sa Italian government na maaresto dahil din sa kasong crimes against humanity, pero may nadiskubreng pagkakamali sa naging arrest sa kanya. Inaresto. Dalawa kasi yung version, yung isa ibinalik. Pagkatapos, when they discovered na there was an irregularity in the arrest, ninalify nila. Ang nag-nullify is yung ICC. Italian government. Yung Italian government. Okay. The first version is that pumunta sila sa Hague, eroplano nila, kinuha nila, binalik nila. Yung second version is hindi nila binigay sa ICC kung hindi ibinalik sa foreign country of origin. So dalawang magkaibang cases to? Dalawang individuals? Hindi, dalawang version. Dalawang version, yung isa, isinuko, kinuha. Yung second version, the same accused. Binalik. And I think they also... Hindi pa binabahagi ni Panelo kung anong specific ICC case ito at wala pang kumpirmasyon mula sa International Tribunal kung sino ang tinutukoy niyang akusado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Target ng Agriculture Department na maabot ng 20 pesos per kilo rice ang buong bansa bago matapos ang termino ni PBBM sa 2028. Kung paano alamin sa agenda report ni Paulo Barcelon. Target ng pamahalaan na palawakin na ang mga lugar kung saan mabibili ang 20 per kilo rice sa kalagitnaan ng taon. Ayon sa Department of Agriculture, sa Hulyo balak simula ng ikalawang phase ng programa na tatargetin ang mga lugar na may mataas na antas ng kahirapan gaya ng Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Davao Oriental, Sorsogon at Maguindanao del Norte. Tulad sa unlang pagbebenta ng murang bigas, 30 kilo kada pamilya kada buwan ang magiging limit. At 4 members of the family per household, that's practically 60 million or almost half already of the population. So after ng vulnerable groups, na dyan yung talaga nasa lower bracket, lower income bracket hanggang sa mga susunod, pinapag-aralan, kadami, at yun nga, sinabi ni Admin Larry, masusustain natin beyond December. Dagdag ng DA, uunahin muna ang mga lower middle income at low income families. Sa ngayon, vulnerable sectors lang kasi gaya ng senior citizens, PWDs at solo parents ang pupwedeng bumili ng murang bigas. After ng vulnerable ay yung mga lower income, yung mga mahihirap, and then siyempre may categorization. Ayaw ni Secretary na
lahat, especially yung mayaman na makabili ng 20 pesos. Kasi we still need to be on point, kumbaga targeted dapat yung makikinabang dito sa bentong bigas. Kukunin ang stock ng bigas mula sa National Food Authority at target nitong sakupin ang nasa 15 milyong Pilipino. Tiniyak naman ng NFA na maayos ang kalidad ng bigas na kanilang ibebenta. Sa Setyembre, balak naman i-extend ang bentahan ng murang bigas sa iba pang lugar sa Bicol at iba pang probinsya sa Mindanao. Target ng rollout na ito na tumagal hanggang Disyembre at kumpiyansa ang NFA na sapat ang supply ng murang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Pinag-aaralan na rin ng DA kung paano masusustine ang campaign promise na ito ng Pangulo hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Ang kanilang goal, maabot ng murang bigas ang nasa 60 milyong Pilipino sa loob ng halos 3 taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Tutulong na ang mga malalaking kumpanya sa pagkolekta ng tone-toneladang plastic waste na galing din naman sa kanila. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. The full life cycle of plastic, from production to disposal, at least among the members of the High Ambition Coalition to End Plastic Pollution, which Harapin ang krisis sa plastic. Ito ang naging panawagan ng presidente ng Canadian Chamber of Commerce sa harap ng business community sa Taguig City, Miyerkules ng umaga. Sa kabila ng umiiral na batas ukol sa Extended Producer Responsibility o EPR, nananatiling mababa ang compliance rate sa bansa. 70% ng mga negosyo sa Pilipinas ay bigong makamit ang mandatory recycling target sa ilalim ng EPR law. Itinaas na ng gobyerno sa 40% ang EPR compliance target para sa taon dahil na rin sa malalaking plastic footprint ng mga fast-moving consumer goods. Ayon sa social fintech na Plastic Bank, mahigit 2.7 million tons ng plastic waste ang naitatapon sa bansa bawat taon. Kaya namumuhunan na ang ilang mga kumpanya sa mga alternative strategy tulad ng Plastic Bank. Tinutulungan nito ang mga negosyo na maabot ang kanilang EPR targets habang pinalalakas ang kita ng mga low-income community. Maaari nang ipagpalit ang basura para sa grocery credits, health insurance at iba pang digital incentives sa pamamagitan ng isang traceable blockchain system. We have 260 collection points. These are not only in Luzon, we have access until Visayas and Mindanao. Kabilang sa mga FMCG na kasalukuyang nakikilahok sa effort na ito ay ang SC Johnson, Revlon, Coca-Cola at iba pa, na mas piniling makipag-partner kesa gumastos pa para sa sariling waste infrastructure. both Canada and the Philippines among its ranks. The Business Coalition for Global Organizations, including private sector, civil society, academia, and what have you, has been a strong voice in these talks. Bawat isang metric ton ng plastic ay equivalent sa isang plastic credit na napupunta sa EPR compliance report ng mga brand. Nasa 10 hanggang 15 pesos naman ang binabayad para sa mga collector sa ilalim ng plastic as currency model ng kumpanya. Ayon sa Canadian Chamber, kailangang dagdagan pa ang mga incentive, PPP at blended finance. Advising enterprise action must be a central part of that equation, all within a framework. We must empower companies to invest in the systems and innovations that make circularity a reality. CanCham has proposed to the government to consider to incentivize obliged enterprises. Tinatrabaho na rin ng fintech ang pagkakaroon ng loans or advances feature ang programa para makatulong pa sa mas maraming users base sa kanilang projected plastic collection. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Embattled rapper Sean Diddy Combs gumamit daw ng ecstasy pill na may hugis ng mukha ni former President Barack Obama. Susunod yan sa Agenda.
ulit tayo sa elliptical road naman sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng Commonwealth Avenue. No more Mr. Nice Guy si PBBM sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, 2 na ang nasibak mula sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Administrasyong Marcos ang performance review ng mga opisyal ng gobyerno na magiging basihan kung sisibakin o pananatilihin ba sila sa pwesto. Sa unang podcast ni PBBM, nabanggit niyang gusto niyang maging mabagsik pagdating sa paglaban sa katiwalian at ang kailangan lamang daw manatili sa pwesto ang mga totoong nagtatrabaho. I want to be respected but maybe fear is better. Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kailan lang ay naalis sa pwesto si OWA Administrator Arnel Ignacio at tauhan nito na si Emma Sinclair. Kinumpirma ni UC Claire Castro sa Palace Briefing na sinibak sina Ignacio at Sinclair at hindi pinag-resign. May kinalaman ito sa 1.4 billion peso land acquisition deal na ginawa ni Ignacio nang walang pahintulot ng DMW. Sa gagawing performance review, titignan din kung bakit mabagal ang pagbaba ng serbisyo publiko sa tao at kung ano ang mga paraan para mapabilis ito. Yun ang warning ko sa kanila and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Hindi na raw interesado ang Pangulo sa mga rason, basta't inaasahan niya ang mabilis at pulidong resulta ng trabaho. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa Estados Unidos, gumugulong na ang ambitious $175 billion missile defense project ng Trump 2.0. Ayon kay President Donald Trump, si U.S. Space Force General Michael Gutlein ang mamumuno sa binansagang Golden Dome. Layon daw nitong protektahan ang Amerika sa mga banta mula sa China at Russia. Inaasahang taon pa ang bibilangin bago makumpleto ang proyekto. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today, I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us, and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, we help Canada do the best we can. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that. Update sa sex trafficking trial ng hip-hop mogul na si Sean Diddy Combs. Ayon sa kanyang dating personal assistant na si David James, gumamit si Combs ng ecstasy pill na may hugis ng mukha ni former US President Barack Obama. Bukod sa ecstasy, umiinom din daw ng opiate si Combs. Mismong si James pa nga raw ang nagde-deliver ng mga narcotic at ibang pang bagay tulad ng lubricant at kondom sa hotel ng rapper. Una nang sinabi ng PhilAm former girlfriend ni Combs na si Cassie Ventura na nag-organisa ang rapper ng drug-fueled sex parties na tinawag na freak-offs. Sa Royal News, nagpa-garden party ang Prince and Princess of Wales sa Buckingham Palace. Nakihalubilo mismo sina William at Kate sa mga bisita, kabilang ang pamilya ng teen photographer na si Liz Hatton. Naging inspirasyon si Hatton sa UK dahil sa kanyang matapang na pakikipaglaban sa cancer. Pumanaw siya noong nakaraang taon sa edad na 17. Tumailalim din si Princess Kate sa chemotherapy para sa hindi pa natukoy na uri ng cancer. Noong Enero, inanunsyo ni Kate na nasa remission na siya.
Speaking of Kate, may bagong wax figure ang Princess of Wales sa Madame Tussauds, London. Inspired ito ng kanyang look sa ikalawang diplomatic reception ni King Charles noong December 2023. May suot itong replica diamond and pearl tiara at pear-shaped diamond earrings. It took 12 months and around 20 artists to create every single detail of Catherine. So the hair, the skin colour, the eye colour, and then the costume as well. We had an in-house team working 5 months on replicating the costume because there are so many details that have to come together that we wanted the team to really get involved. So over 10 months, we've got the brand new figure that you see before us today. Ang wax figure naman ni Prince William, iniba ang damit. Suot na nito ang black tuxedo at white bow tie na may kasamang replica ng kanyang sash at army medals. PBBM na meet ang cast and crew ng upcoming Hollywood rom-com film na The Last Resort. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa Commonwealth Batasan, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Batasan Road. Moderate to heavy naman ang lane papuntang Fairview, habang light to moderate ang kabilang lane. Hinikayat ng bagong tatag na Digital Media Standards Coalition na makisali sa kanila ang mga vlogger at social media influencer. Ito raw kasyang isa sa mga nakikitang hakbang para masawata ang fake news. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Sa pagpapatuloy ng laban ng Kamara kontra fake news, nakipagpulong si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman sa grupo ng mga influencer at cybersecurity experts. Kasunod ng isinagawang serye ng investigasyon para labanan ng fake news, binabalangkas na ang panukalang batas para magkaroon ng mekanismo sa social media platforms gaya ng Facebook. We would like to enjoin all stakeholders in the social media ecosystem to join us. So we are doing that at the soonest possible time. This coalition will be the body that will be recognized in the draft bill as the private sector sounding board in recommending the steps towards what we want, which is to be able to prevent the spread of fake news. Magsusumite ng Code of Ethics ang Digital Media Standards Coalition na target na kilalanin ng lilikaing batas na tumayo tulad ng KBP sa radyo at TV broadcasters. We are hoping that we will be able to craft, we will be able to help the legislative craft a law that will prevent the proliferation of fake news in all aspects in the Philippines. And so there have been long-running discussions with that. Kabilang sa mga dumalo ang kinatawa ng mga influencer, gayon din ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Cybersecurity Council. Kabilang sa lalamanin ng panukala ang verification ng bawat account sa mga social media platform. In the bill that I'm crafting, requirement for social medias to verify social media accounts so that a name, there is a name behind every social media account. Also a registry of sorts for social media accounts. This is where the coalition steps in. For the social media platforms to adhere
to the findings of the coalition. Because the coalition will also carry out fact-checking. Binigyang diin ni Roman na mahalaga ang freedom of speech kaya dapat itong pangalagaan. Kaya ipinauubaya ng kanyang panukalang batas na iatas sa koalisyon ang pagsasaayos ng kanilang hanay dahil maaring tawaging censorship kung pamahalaan ang gagawa nito. Paglilinaw pa niya, ang panukalang batas ay layong panagutin ang mga social media platform at hindi ang mga individual account. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. President Bongbong Marcos meets the cast and crew ng upcoming Hollywood rom-com film na The Last Resort. Kabilang sa mga bumisita sa palasyo, sina Daisy Ridley at Alden Ehrenreich na parehong sumikat sa kanilang roles sa Star Wars franchise. Ongoing pa ang production ng The Last Resort sa Pilipinas. Tungkol ito sa isang hotel executive na inatasang maghanap ng resort site at kalaunay may na-meet na isang charismatic expatriate. Wala pang balita kung kailan ipalalabas ang pelikula. Nadagdagan pa ang mga Pinoy sa hit live-action version ng Avatar, The Last Airbender. Inanunsyo ng Netflix ang bagong cast, kasama si Golden Globe nominee Dolly De Leon. Gagampanan niya ang twin advisors ni Princess Azula na sina Lo at Lee. Si film actor John Briones naman gaganap na si Fire Nation Swordmaster Piandao. Makakasama sila ng Pinoy-Canadian na si Gordon Cormier na siyang bida sa series bilang si Aang. Ayon sa mga ulat, posibleng early next year ilabas ang Season 2. Tampok na naman ang Pinoy talent sa ginaganap na 78th Cannes Film Festival. Kabilang sa mga kalahok this year, ang pelikula mula kay award-winning actress Sylvia Sanchez. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang ika-78 edisyon ng prestiyosong Cannes Film Festival sa French Riviera. Sa nasabing kompetisyon, ipinagmalaki ng Pinay Award-winning actress na si Sylvia Sanchez ng Nathan Studios bilang co-producer ng pelikulang Renoir, isang pelikulang Hapones na in competition sa nasabing International Film Festival. Grateful ako sa movie na to na Renoir dahil dito, ito yung nagbigay ng red carpet ng Nathan Studios, yung production namin ngayon dito sa Cannes Film Festival. Isa po siya sa nakasama sa main competition dito sa Cannes Film Festival 2025. Okay. Nakipag-co-produce ako dito ng taga-iba't ibang bansa ng mga producers like sa France, Singapore, Indonesia, and Japan. And of course, mayroon pang isang Pinoy na nakipag-co-produce sa amin dito, ang Daluyong Studios. So, yun. Nagkaisa kami, mga producers. Ito nga ang ginawa namin. Renoir. Ngayon, kanina lang, katatapos lang ng nakapag-red carpet kami dito sa Cannes Film Festival. Kasama ni Sylvia Sanchez ang kanyang asawang si Art Atayde at ang direktor ng pelikulang Renoir na si Chi Hayakawa sa makasaysayang red carpet ng Palaydi Festival. Unang nakilala ang Filipino movie sa Cannes taong 1978 na isyang ni Lino Broca na pinagbidahan ni Hilda Coronel sa ilalim ng Director's Fortnight. Taong 2009, si Brillante Mendoza naman ang unang Pilipino na nakatanggap ng Best Director Award sa Cannes sa kanyang pelikulang Kinatay at sinundan pa ito ng kanyang pelikula na Marosa taong 2016 na pinagwagian ng Pilipino actress na si Jacqueline Jose ang Best Actress na siya rin ang kauna-unahang Southeast Asian na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival. Dahil sa presensya ng mga Filipino film na napipili na lumahok sa mga prestiyosong film festival, unti-unti na rin nakikilala ang mga pelikulang Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Cannes, French Riviera. Namamayagpag ang Pinoy talent sa ibang bansa, no? That's right, pati si Dolly De Leon at John Briones kasama sa Avatar, The Last Pinoy Pride, right there. Namamayagpag ang mga Pinoy, dito nagsushooting. Oo. Ng mga Hollywood films. Abangan natin sa video streaming app mga yan. Talented talaga ang mga Pinoy. Yeah, I agree. At salamat sa inyo, Ann and Mai, sa pagsama ninyo sa akin. Hindi ako feeling ulila ngayong gabi. A pleasure joining you here. An honor as well to be here, standing next to you. The honor is mine, syempre. Thank you. Thank you again.
At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si May Rodriguez. Ako naman si Ann Asis Carrillo. At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.